Yap, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Aurora Province, sa ika-40 pagkataon, tuluyan ng natodas ang isang tricycle driver matapos magbigti sa bahay niya sa barangay San Jose, sa bayan ng San Luis. Nakilalang biktima si Ruel Valenzuela, 31 anyos, madaling araw nang matagpuan ng kanyang misis ang biktima nakabitin sa kisame ng kanilang bahay. Ayon sa asawa ng biktima, hindi ito ang unang pagkataong ginawa ng kanyang asawa ang pagpapakamatay, subalit sa kasamang palad, sa ika-40 pagkataon ay natuluyan na. Sinasabing ang dahilan sa pagpapatiwakal ay ang kahirapan ng buhay. Naglalagablab na mga balita! Patay sa Bagyong Pablo sa Bukidnon, umabot na sa 6. Kasama natin sa balita si June Maba ng RMN Malaybalay. June, iradyo mo! Umakyat na sa 6 ang iniwang patay at isang missing sa gupit ng Bagyong Pablo dito sa Laluigan ng Bukidnon. Ito'y base na rin sa pinakahuling tala sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRMC. Ayon kang Arsenio Alahinio, Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, ang malakas na hangin at ulan na naranasan ng Laluigan dahilan sa pagkamatay ng mga biktima. Kabilang sa mga namatay ang isang 6 na taong gulang na nabagsakan ng punong kahoy at isa ang nalunod sa ilog matapos tangkain na mailigtas ang dinagang baboy na nadala sa lakas ng tubig. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakikita ang napabalitang missing na si Jeric Juan, 16 na taong gulang, taga barangay Kanangaan, bayan ng Kabanglasan. Sa ulat ni PDRMO Alhinio na nagbigay na rin ang provincial government ng assistant tulad ng pagkain at mga gamot ng mga biktima. Una nito isinilalim sa state of calamity ang lalawigan ng Bukidnon dahil sa naturang kalapidad na milyon din ang iniwang damyos sa agrikultura at infrastruktura dito sa lalawigan ng Bukidnon. Kasama mo sa DXMB RMN Malaybalay, Junmaban, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita! Ulat na umano'y aswang sa may Bunawan, Agusan Sur, itinanggi. Kasama natin sa balita live na report what sa RMN Butuan si Ramil Banges. Ramil, iradyo mo. Mariing itinanggi ni Bunawan, Agusan del Sur Mayor Edwin Elorde ang umano'y aswang na nahuli sa nasabing lungsod matapos mananalasa ang Bagyong Pablo. Ayon itong si Mayor Elorde na walang katotohanan ang nasabing ulat at wala umano silang nahuling aswang. Ngunit ayon sa isang mapapagkatiwalaang source ng RMN Butuan na isang kagawad ng PNP sa Bunawan, may meron talagang nahuli at ngayon ay nasa isang simbahan at itinago umano ang pagkatao upang sa ganon di mapahiya ang pamilya. Dagdag naman ni Mayor Elorde na para mawala ang usap-usapan tungkol sa aswang, diyan sa Bunawan, isang prayer rally kaninang umaga ang isinasagawa na nilalahukan ng mga Katoliko at mga residente. Ang aswang ay matagal ng kwento noong una pang panahon ng mga ninuno, ngunit hanggang sa ngayon wala pa rin makapagpapatunay na totoo ang nasabing nauulat na aswang. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banges, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558! Kandidato po sa pagka-bise alkalde sa Kamsur, patay sa atake sa puso. Kasama natin sa balita may report what sa RMN Naga si Renan Relioso. Renan, iradyo mo. Hindi na nagising kaninang umaga ang isang kandidato sa pagka-bise alkalde ng Liberal Party sa bayan ng Milaor sa Nalawig ng Camarines Sur. Pinaniwala ang atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay ni Benito Manzano, kandidato ng LP sa pagka-bise alkalde sa naturang bayan. Laking pagkabigla na lamang ng mga kamag-anak nito sa pangyayari. Nagkaroon naman ng biglang pagpupulong ng mga kaalyado ng namatay na kandidato para pag-usapan kung sino ang kanilang ipapalit dito para makahabol pa sa deadline ngayong araw ng Comelec para sa substitution. Kasama mo sa DWNX 91.1 RMN Naga, Renan Yoto, RMN. Naglalagablab na mga balita! DZXL Bulat Palaro! Sama sa PBA, kapohangad ngayon ng mga naungusan ng Alaska Aces at San Mig Coffee Mixers na makabawi po sa Game 2 ng Best of 7 semi-final series sa Mall of Asia Arena. Ay babangon daw yung Aces mula sa masakit na kabiguan mula sa defending champion Talk and Text tropang Texters.
sa alas 7:30 ng gabi sa main game. Samantala, mapait naman na naging timpla ng Mixers. Susubukan nila makuha ang tamang lasa para may pantay ang serye laban sa Painters sa alas 5:15 ng hapon. DZXL Showbiz Balita. Andito muli mga asama, matamis. Lasa ng Showbizlandia. Mapait, pwede kahit anong lasa. Miss Candy. Good afternoon, Papalicious Body. Lahat taste of all season. Talaga. Thank you so much. Good afternoon. Enjoy ang international singer na si David Pomeranz. Parang pongkan ng pongkan si Pomeranz sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Abay, parang divisoria lang dahil ika-6 na itong pagkakataon na nasa bansa natin muli ang Born For You singer. At kasama niya this time ang kanyang pamilya at dito sila magpapasko. Ang sweet naman. Namimiss niya raw kasi ang pagkain dito ng lechon, cassava cake at ubi ice cream every time na sasapit ang Christmas. Kaya naman hindi siya nagsasawang bumalik-balik dito sa atin. Kakaiba raw kasi ang paso dito sa atin sa Pilipinas dahil likas na masayahin ng mga Pinoy. Kaya naman hindi na nakakabigla na napasok tayo sa mga listahan ng 10 pinakamasayahing bansa sa buong mundo. Ang galing despite of everything. Oo, nagagawa pa rin natin maging ngumiti kahit na ngumingiwi. Ayan. Tayo lang ba yung nag-record ng tawa? Ang tawa? Ano? Sa US? Sa iba ba may ganyan din? Oo nga dito lang yan. Only in the Philippines. Radyo, AM, FM, lahat may ganyan. Sa iba may ganito. Diba? Iba-iba yan. Ibang tawa po yan. Iba-ibang style din yan. Kung paano mo ibubuka yung bibig mo, yung mukha mo, correct. Sabay tawa. Halos di na malagutan ng hininga. Hindi rin daw niya makakalimutan ang tungkol sa anyay thrilling trip nito sa Jensan noong kaarawan ni Manny Pacquiao. At maswerte raw ang pambansang kamao dahil talaga namang mahal siya ng mga tao kahit na natalo siya at sa kabila ng pagiging sikat nito. Diba? Thank you so much, David Pomeranz. Balik ka ulit dito. Tama, David. Balik lang ng balik, ha, David? Ayos siya. You have to believe in magic. Yeah. Thank you po. Kalimutan ko yan mag-extra kasi tutuhugin ko itong panghimagas Ikaw pa rin ba panghimagas? Kasi nag-lunch si Phoebe ko. Sayang naman talaga. Nag-lunch na yung ali. Di ba hindi natin siya naabisuan. Susunod siya yung magpapanghimagas. Hindi ko siya naabutan. Na-promote pa naman namin sa Channel 123. Ang galing naman. Thank you. Saglit lang mga sama. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Candy Miss. Yes, I'm back. I'm backing. Ito naman uso-uso na rin to sa atin dahil meron din tayong tinatawag na mga traffic officer na talaga namang hataw din sa pagsasayaw. Na ito yung kanilang nagiging foundation para lalo dumami ang traffic. Charot. Diyan lang sa may kanto ng ano ba yan? Sa may Araneta Center? Ay, sa may Cubao? Oo, doon sa may SM area doon, yung corner na yon. Pupunta sa Araneta sa napuntahan mo na rin yan. Ang galing hataw siya talaga. Talagang dedication talaga niya yan Tinitira na rin niya itong tugtog na ito. Oo naman, kailangan. Hindi man kailangan ng mga paghahataw. Yung mga tugtog mo kailangan nababagay din. Sa Pasay area, meron din nagsasayaw ng traffic enforcer dyan Wow. Buta ko lang yung paikot na yun. Ang galing naman, di ba? Imbis na ma-stress ka sa kakakampay ng mga kamay mo, idaan nila lang sa kembot, sa pagiling at sa pag-ikot-ikot. Kasi wala na nga daw pong solusyon ng traffic, daanin nila sa sayaw. Why not? Kahit medyo saliwa pa mo, okay lang, carry bells na rin yun. Naka-Santa Claus pa nga yung isa Naka-costume pa siya mas maganda yan kung naka-costume din siya, di ba? Talagang bonggang-bongga. Ito, imbis po nakaisa ng isang traffic officer, ay todo painganyo pa ito sa mga taong naiipit sa traffic. Kinilala ang magiliw dancing cop na si Tony Lepore ng Rhode Island. Kababayan niya si Culpo, Oliva Culpo, nanalo Miss Universe dyan sa katatapos sa 2012 Miss Universe pageant. Miss Rhode Island. Yes. 2012 dati. Ganda niya Ayan. Ayon kay Lepore, serbisyo publiko ang kanyang hatid sa mga motorista at gagawin niya ang lahat para
para lang mabawasan ang stress ng mga nagmamaneho. Dahil dito mistulang dance concert ang buong daan. Every time na siya hahataw dahil talagang maraming taong nanonood sa kanya at sinusubaybayan ang kanyang paggalaw. Marami naman ang napapahanga at naaliw sa ginagawa ni Lepore na itinuturing ng icon pa noong 1988. Grabe, ang Nung pa tagal siya mo na. nagsasayaw. At thunders na nito, pero go lang. Pwede i-guest namin yan sa Good Idol. Morning Metro Manila. Uy, naku, why not? Naku, kaso Papa Licious Body, malayo to eh. Saan ba lugar Sa yan? Amerika pa na to. Island. Sige, nasa Cubao Oh na my lang. God. Atin na atin. Oo nga, nasabik din ako minsan doon pa sa taas. Sa Amerika. Merry Christmas, solong anak sa Chinray, ha? Thank you. Hello sa inyo lahat. Happy listening, mga suki nating chatters yan. Maraming salamat po. Thank Ito pa nag-iisang Dal Dakila sa ngalan pa rin po na Rated R. Ito pa si Miss Candy Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Tama na! Lotto results December 20 masama sa kasakaling hindi nyo po alam ang Super Lotto 649 ang mga winning numbers ay 18, 43, 38, 28, 6 at 27 alang winner. Naglalagablab na mga balita. Paano po, biyernes na ngayon, dire-diretso pa rin mga naglalagablam na balitang Tatak RMN. Ano napakinggan sa DCXL 558. Tanghali tayo ng biyernes mga kasama. Happy weekend everyone. December 21, 2012. Sana po ni kasamang Weng de la Peña from the province of Occidental Mindoro. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Oberas. Ito po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. 558!